Tahimik ka na lang ngayon, hindi dahil wala kang sagot, kundi dahil napagod ka na sa pagpapaliwanag. Sa mundong puno ng ingay, minsan ang katahimikan ang pinakamatinding sagot. Ang bawat mensaheng hindi mo na sinagot, ang bawat paliwanag na pinili mong hindi sabihin, lahat ng yan ay isang anyo ng kapangyarihan. Welcome to We Stoic, kung saan ang karunungan ay hindi lang binabasa, kundi nararamdaman. Sa episode na ito, pag-uusapan natin kung bakit ang pagtigil sa pagpapaliwanag sa lahat ng tao ay isa sa pinakamalakas na anyo ng kalayaan at dignidad, kaya manatili ka hanggang dulo. Dahil sa huling bahagi, pag-uusapan natin paano mo maipapatupad ang Stoic silence sa totoong buhay at kung paano nito babaguhin ang paraan mo ng pamumuhay, pakikitungo at paghawak ng emosyon. Ayon sa mga Stoic tulad ni Marcus Aurelius at Epictetus, ang tunay na kapangyarihan ay nagsisimula kapag tumigil kang habulin ang pag-unawa ng iba. Sabi ni Epictetus, "We have 2 ears and 1 mouth so that we can listen twice as much as we speak." Ang pagpapaliwanag ay likas sa atin bilang tao, gusto nating maintindihan. Pero sa mas malalim na antas, ang sobrang pagpapaliwanag ay isang uri ng takot. Takot na ma-misjudge, takot na mawala ang koneksyon, takot na mawala ng kontrol. Ngunit ang Stoic mind ay hindi nakatali sa validation. Ang Stoic ay tahimik, hindi dahil mahina siya, kundi dahil kalmado siya sa loob. Hindi niya kailangang ipagtanggol ang sarili sa mga taong hindi rin handang makinig. Sa psychology, tinatawag ito minsan na closure addiction. Ang utak natin ay naghahanap ng kwento na may katapusan, kahit pa hindi naman natin kailangan niyon para makausad. Gusto nating magpaliwanag kasi gusto nating ayusin ang naratibo sa isip ng iba. Pero hindi mo kontrolado kung paano kanila iintindihin. Kaya sabi ng Stoic, you control your actions, not their perceptions. Kung mali ang pagkakaintindi nila, problema nila yon, hindi ikaw. Isipin mo ito. May isang mandirigmang nakaupo sa tabi ng apoy matapos ang labanan. Tahimik lang siya. Habang ang iba ay nagtatalo kung sino ang dapat sisihin, hindi siya sumasali. Hindi dahil wala siyang masasabi, kundi dahil alam niyang ang enerhiya ay mahalaga at hindi niya ito ipag-aaksaya sa mga taong ayaw makinig. Ang katahimikan niya ay hindi kahinaan. Ito ay estratehiya. Dahil minsan, kapag pinili mong huwag magpaliwanag, ang mga tao ay mapipilitang harapin ang sarili nilang isip. At yon ang pinakamakapangyarihang leksyon. Kapag tumigil ka sa paghabol ng pag-unawa, ang mundo ay biglang tahimik at dun mo maririnig ang sarili mo. Hindi lahat ng katahimikan ay kawalan ng sagot. Minsan ito ang pinakamatalinong tugon. Ang strategic silence ay hindi pagtakas, kundi disiplina sa emosyon. Ang taong tahimik ay may kakayahang hindi mag-react agad. Alam niya na ang bawat salita ay may presyo at ang bawat paliwanag ay may kapalit na enerhiya. Kapag pinipili mong manahimik, pinapakita mo na hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mga taong hindi marunong umintindi. At sa pamamagitan yon, pinapanatili mong buo ang kapangyarihan mo. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay disiplina. Kapag tumigil ka sa paghabol ng validation, maririnig mo ang sarili mong kaluluwa. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang kabutihan mo sa mga taong hindi marunong makakita ng kabutihan. Minsan ang paglayo ay hindi pagtatapos, kundi paraan para mapanatili ang kapayapaan. Tahimik ka na ngayon, pero sa loob mo, may bahagi pa rin gustong magsalita. Hindi dahil gusto mong manalo, kundi dahil gusto mong matapos, gusto mong marinig, gusto mong maunawaan, gusto mong magkaroon ng closure. Pero tanungin mo ang sarili mo, kailangan mo ba talaga ng closure o gusto mo lang ng control? Ang closure ay madalas nating hanapin para maka-move on. Pero kung titingnan mo sa lente ng Stoic philosophy, ang closure ay kadalasan ay isang disguised desire for control. Gusto nating ipaliwanag ang panig natin, gusto nating ipaintindi sa kanila kung gaano tayo nasaktan, gusto nating linawin ang lahat bago tayo umalis. Pero sa totoo lang, gusto lang nating hawakan ang narrative hanggang sa huli. Sabi ni Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Kapag patuloy mong hinahabol ang paliwanag, hinahabol mo ang mga bagay na wala sa kamay mo, ang pananaw nila, ang reaksyon nila, ang pag-intindi nila. At kapag ginagawa mo yan, unti-unti mong binibitawan ang kapangyarihan mo. Sa psychology, tinatawag itong cognitive closure.
Ang likas na pangangailangan ng utak na tapusin ang bukas na tanong. Ayaw nating may loose end. Pero sa Stoic mindset, natutunan mong tanggapin ang hindi natatapos. Hindi lahat ng kwento kailangang may ending. Ang iba ay dapat bitawan ng tahimik. May isang Stoic teacher na tinanong ng kanyang estudyante, "Master, paano ko malalaman kung tapos na ako sa isang tao?" Ngumiti lang siya at sinabing, "Kapag kaya mo nang manahimik, kahit gusto mo pang magpaliwanag." Ang tunay na pagtatapos ay hindi nangyayari sa pag-uusap, kundi sa loob mo, sa sandaling tumigil ka na, sa paghingi ng paliwanag. Ang mga taong iniwan mo ng walang paliwanag ay hindi kailangang kausapin. Dahil sa totoo lang, ang paliwanag ay para sa kanila, pero ang kapatawaran ay para sa iyo. Hindi lahat ng kwento kailangang isara. May mga kwento na mas malakas kapag naiwan sa katahimikan. Bakit? Dahil doon mo nararamdaman ang lalim. Ang mga hindi mo nasabi, sila ang nagtuturo sa iyo kung paano tumahimik. Ang mga tanong na hindi mo sinagot, sila ang bumubuo ng tunay mong disiplina. Kapag tinanggap mong hindi mo makukuha ang closure na gusto mo, doon ka nagiging malaya. Hindi mo na kailangang ayusin ang narrative sa isip nila. Hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo. Ang tahimik mong paglayo ay nagsisilbing salamin, ipinapakita sa kanila ang sarili nilang ugali. Ang mga taong nanakit sa iyo ay mapipilitang harapin ang sarili nilang budhi dahil wala ka nang binibigay na depensa. Wala ka nang paliwanag, kaya sila mismo ang nagtataka. Bakit siya tahimik? At sa katahimikan mong yon, nararamdaman nila ang bigat ng sarili nilang konsensya. Ang hindi pagpapaliwanag ay hindi pagwawalang bahala. Ito ay pagpili ng dignidad. Sa bawat oras na tahimik kang umaalis, pinapaalala mo sa sarili mo, "Hindi ko kailangang baguhin ang isip ng iba para mapatunayan ang halaga ko." Sabi ni Seneca, "He who seeks wisdom must first learn to stop arguing." Ang Stoic ay hindi tahimik dahil takot siyang magsalita. Tahimik siya dahil pinili niyang hindi sayangin ang enerhiya sa mga taong hindi pahandang gumunawa. Ang self-respect ay hindi laging malakas ang boses. Minsan ito ay isang tahimik na paglalakad palayo habang buo ang loob. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng sagot. Ito ay pagtanggi sa walang saysay na debate. Kapag tinanggap mong hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo, magiging malaya ka. Ang tunay na closure ay hindi galing sa iba, kundi sa kapatawaran mo sa sarili. Hindi lahat ng sugat kailangang gamutin ng mga salita. Ang iba, panahon lang ang gamot. Ngayon alam mo na kung bakit hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat. Pero ang katahimikan ay may kasamang pagsubok dahil kapag tumahimik ka, maririnig mo ang sarili mong emosyon. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano gamitin ang emotional discipline para manatiling kalmado kahit gusto mo nang sumabog, at kung paano ang katahimikan ay nagiging sandata ng malay tao, hindi ng duwag. Tahimik, pero sa loob mo parang may bagyo. Gusto mong sumigaw. Gusto mong magpaliwanag. Gusto mong ipagtanggol ang sarili mo. Pero pinipigilan mo, hindi dahil wala kang lakas, kundi dahil natutunan mong ang tunay na lakas ay ang kakayahang hindi mag-react. Sa Stoicism, tinatawag itong emotional discipline, ang sining ng pananatiling kalmado, kahit kumukulo na ang damdamin mo. Ayon kay Epictetus, it's not what happens to you, but how you react to it that matters. Ang emosyon ay parang alon. Hindi mo kayang pigilan ang pagdating nito, pero kaya mong piliin kung paano ka tatayo kapag dumaan ito. Kapag pinipigilan mong magpaliwanag, hindi mo tinatakasan ng emosyon. Sa halip, hinaharap mo ito sa loob. Tinitingnan mo, binabantayan mo, hinahayaan mong lumipas dahil alam mong ang bawat reaksyon ay may presyo. Ang emosyon ay hindi masama, pero kapag hinayaan mong ito ang magmaneho ng mga desisyon mo, nagiging bihag ka ng sarili mong damdamin at doon nawawala ang kapayapaan. Kaya ang Stoic, bago magsalita, humihinga muna. Bago magpaliwanag, nagmamasid muna. At madalas, sa pagitan ng dalawang bagay na yan, nandoon ang kalayaan. Isang gabi, tinanong si Marcus Aurelius ng isa sa kanyang kawal, "Emperor, hindi ka ba naiinis kapag binabatikos ka?" Ngumiti lang siya at sinabing, "Kapag ang ilaw ay lumiwanag, lilitaw ang mga anino. Hindi ito kahinaan ng ilaw. Tanda ito ng kanyang liwanag. Kaya bakit ko ipapaliwanag ang aking sarili sa mga aninong ayaw tumingin sa liwanag?" Ang katahimikan ay hindi laging pagiging pasibo.
Madalas ito ay taktikal na kontrol, isang paraan ng pamumuno sa sarili bago mo pamunuan ng iba. Sa bawat sitwasyon may dalawang laban, yung nasa labas at yung nasa loob mo. At ang Stoic ay hindi natatalo sa panlabas na laban dahil una pa lang, tinalo na niya ang sarili niyang impulsiveness. Sa modern psychology, tinatawag itong emotional regulation. Ito ang kakayahan mong hindi agad mag-react sa stimuli, lalo na kapag may nag-trigger sa'yo. Kapag tahimik ka sa gitna ng gulo, ang utak mo ay nag-a-activate ng prefrontal cortex, ang bahagi ng isip na responsable sa rational decision-making. Samantalang ang taong nagre-react agad ay nakakulong sa amygdala, ang sentro ng instinct, takot at galit. Ibig sabihin, ang katahimikan mo ay hindi kawalan ng emosyon. Ito ay tanda ng mataas na kamalayan. Kapag pinipigilan mong magpaliwanag, kahit gusto mong sigaw ang katotohanan, ang totoo, hindi mo tinatago ang emosyon, ginagabayan mo ito. Ginagawa mo siyang alipin ng disiplina, hindi hari ng desisyon. Ang stoic calmness ay hindi malamig. Ito ay calm dominance. Ang kakayahang manatiling buo, kahit lahat ay gustong buwagin ka. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang katahimikan mo. Ang mga taong may mababaw na pag-unawa ay iisipin kang mahina, pero ang mga may lalim ay makikita ang karunungan mo. Ang stoic ay hindi nakikipagtalo, hindi dahil hindi niya kayang manalo, kundi dahil alam niyang ang pinakamahalagang laban ay hindi sa salita kundi sa loob. Ang hindi mo nasabing paliwanag ay nagiging simbolo ng disiplina mo. At sa bawat sandaling pinipili mong tumahimik, mas lumalalim ang ugat ng iyong katahimikan hanggang sa dumating ang araw na kahit may bagyo, ang kaluluwa mo ay hindi na natitinag. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng emosyon. Ito ay kontrol ng emosyon. Hindi ka dapat maging alipin ng iyong galit, kahit pa totoo ang dahilan mo. Ang tunay na disiplina ay ang kakayahang hindi tumugon sa lahat ng bagay na kayang mong sagutin. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo, ipakita mo na lang sa kilos mo. Ngayon, natutunan mo na ang kahalagahan ng emotional discipline, pero paano mo mapapanatili ang kapayapaang ito kung patuloy kang nakakabit sa mga opinyon, relasyon at validation ng iba? Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang The Art of Detachment, kung paano ka makakawala sa pangangailangang ma-please ang lahat at kung paano mo mapapanatiling buo ang sarili kahit mawalan ka ng koneksyon. Kapag tumigil ka sa pagpapaliwanag, mapapansin mong dahan-dahan ka ring lumalayo. Hindi dahil ayaw mo sa kanila, kundi dahil natutunan mong hindi lahat ng koneksyon ay kailangang panatilihin. Minsan kailangan mong kumalas hindi dahil wala ng halaga ang tao, kundi dahil mas mahalaga na ngayon ang kapayapaan mo. Ang Stoicism ay nagtuturo ng apatheia, hindi kawalan ng damdamin, kundi kalayaan mula sa pagiging alipin ng damdamin. Ang detachment ay hindi pagwawalang bahala. Ito ay malay na pagpili kung saan mo ilalagay ang enerhiya mo. Sabi ni Epictetus, "Freedom is the only worthy goal in life. It is won by disregarding things that lie beyond our control." Kapag sobrang nakakapit ka sa opinyon ng iba, parang binibigay mo ang remote control ng emosyon mo sa kanila. Kapag pinili mong manahimik at hindi magpaliwanag, parang sinasabi mong, ang kapayapaan ko ay hindi mo kayang galawin. Yung detachment ay hindi malamig. Ito ay karunungan. Ito ang kakayahang umibig ng buo, pero hindi nakatali. Ito ang sining ng being present but not possessed. Isipin mo ang isang stoic sage na nakatingin sa lawa. Nasa kamay niya ang bato. Bago niya ito ihagis, tinitingnan muna niya kung gaano kaayos ang tubig, tahimik, kalma, malinaw. Alam niyang kapag inihagis niya ang bato, magkakaroon ng alon. Pero kahit may alon, babalik pa rin sa katahimikan ng lawa. Ganyan din ang stoic detachment. Alam mong ang buhay ay magdadala ng pagkabigo, tampo at sakit, pero alam mo ring kaya mong bumalik sa gitna mo. Kahit ilang bato pa ang ihagis sa iyo ng mundo, hindi mo kailangang habulin ang bawat alon. Minsan sinasabi ng iba, nagbago ka na, hindi ka na kasing available tulad dati. Ang totoo, hindi ka nagbago, nagmature ka lang. Ang dating ikaw, lagi kang nagpapaliwanag, lagi kang gustong maunawaan, lagi kang gustong i-please ang lahat. Pero ngayon, pinili mong tumahimik, pinili mong huwag nang habulin ang mga taong hindi mo na kailangang patunayan. At dahil doon, napansin mong gumaan ang loob mo. Sabi ni Seneca, "To be calm is the highest achievement of the self." Ang pagiging detached ay hindi pagiging manhid. Ito ay pagiging buo kahit wala kang kontrol sa resulta.
Hindi mo na kailangang pilitin ang lahat ng bagay na magtapos ayon sa gusto mo. Kaya mo nang tanggapin kung ano ang totoo. At yon ang tunay na kalayaan. Kapag pinili mong hindi magpaliwanag, hindi ibig sabihin na hindi ka nagmamalasakit. Ibig sabihin lang nito, alam mong sapat na ang ginawa mo. Hindi mo kailangang maghabol sa mga taong hindi na kayang pakinggan ang katotohanan. Hindi mo kailangang patunayan ang puso mo sa mga taong ayaw makakita ng kabutihan. Ang detachment ay dignidad. Ito ang sandaling marunong ka nang magsabing, ginawa ko na ang kaya ko ngayon, Diyos na ang bahala. At sa ganitong pananaw, ang kaluluwa mo ay lumalaya sa bigat ng mga hindi mo kontrolado. Ang detachment ay hindi paglayo, ito ay pagbalik sa sarili. Kapag marunong kang bumitaw, saka mo mararamdaman kung gaano ka na pala kalaya. Hindi lahat ng laban ay kailangang ipaliwanag. Ang iba kailangang palayain. Ang hindi mo na pinipilit ay hindi mo na pag-aari. Pero hindi ka na rin nito pinahihirapan. Ngayon, nauunawaan mo na ang sining ng detachment, ang kakayahang kumalas ng may kapayapaan. Pero may isang mas malalim na prinsipyo pa. Kapag tumigil ka sa pagpapaliwanag, nananatili sa iyo ang kapangyarihan. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan naman natin kung paano ang katahimikan ay nagiging simbolo ng kapangyarihan at malinaw na hangganan at kung bakit ang hindi mo sinasabi minsan ay mas mabisa kaysa sa libong salita. Kapag tumigil ka sa pagpapaliwanag, mapapansin mo ang kakaibang tahimik na lakas. Biglang nagbabago ang enerhiya ng paligid. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang magpaliwanag para maunawaan. Ang mismong katahimikan mo ay nagsisimulang magsalita, mas malinaw pa kaysa sa anumang paliwanag. Ang boundaries ay hindi pader. Ito ay bakod ng respeto. Isa itong linya na nagsasabing, dito ako nagtatapos at diyan ka nagsisimula. Sa Stoicism, ang malinaw na hangganan ay pundasyon ng kapayapaan. Sabi ni Epictetus, if someone can make you angry, you have given them your power. Kapag lagi kang nag-i-explain, parang hinahayaan mong ang emosyon mo ay hawakan ng iba. Pero kapag pinili mong manahimik, ipinapakita mong hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo dahil alam mong sapat ka. Ang katahimikan ay hindi laging kawalan ng salita. Ito ay komunikasyon ng kontrol. Kapag kaya mong manahimik habang may nananakit, hindi ibig sabihin duwag ka. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang makipagsabayan sa ingay ng mga walang disiplina. Isang general ang minsang tinanong, paano mo napananatili ang respeto ng mga sundalo mo kahit hindi ka madalas magsalita? Ngumiti siya at sinabing, dahil alam nilang kapag ako'y tahimik, ako'y nagmamasid. At kapag ako'y nagsalita, sigurado na ako. Ganon din ang Stoic. Ang kapangyarihan ay hindi galing sa dami ng salita, kundi sa timbang ng presensya. Ang mga taong marunong tumahimik ay hindi kailangang ipilit ang karunungan dahil ramdam ng iba na nasa kanila ito. Sa larangan ng human behavior, ang katahimikan ay isang anyo ng dominance cue. Kapag hindi ka nagmamadaling ipagtanggol ang sarili mo, ipinapakita mong wala kang kailangang patunayan. Kapag may taong nagsasalita laban sa iyo at pinili mong huwag magpaliwanag, ang utak ng tao ay nagkakaroon ng cognitive dissonance. Naguguluhan sila. Bakit hindi siya nag-react? Bakit hindi siya nagalit? At sa mismong katahimikan mong yon, nagsisimulang magtanong ang isip nila hanggang sa sila na mismo ang naglalagay ng respeto sa pangalan mo. Ang katahimikan ay may misteryo. At ang misteryo ay isa sa pinakamalakas na anyo ng autoridad. Ang katahimikan ay hindi pangtakip, ito ay paninindigan. Kapag kaya mong umiwas sa mga argumentong walang saysay, pinapakita mong mataas na ang antas ng kamalayan mo. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mga taong hindi mo na kailangang kausapin. Sabi ni Marcus Aurelius, waste no more time arguing what a good man should be. Be one. Kapag tahimik ka, hindi ibig sabihin na wala kang prinsipyo. Ibig sabihin ginagawa mo na lang imbes na ipaliwanag. At doon nagsisimulang mabuo ang respeto ng mga tao sa iyo. Hindi dahil sa paliwanag mo, kundi dahil sa disiplina ng presensya mo. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay disiplina ng matatag na loob. Ang taong marunong tumahimik, alam kung kailan siya may saysay. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo. Para marespeto, kailangan mo lang maging totoo. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng boses. Ito ay boses ng kontrol. Ngayon,
Nauunawaan mo na kung bakit ang katahimikan ay nagbibigay ng respeto, pero may mas malalim pa roon. Kapag tumigil ka sa pagpapaliwanag, nagsisimula kang maramdaman ng iba. Sa susunod naman na bahagi, pag-uusapan natin ang energy of presence, kung paano ang kalmado mong presensya ay nakakaapekto sa iba kahit wala kang sinasabi. Kapag tumigil ka sa pagpapaliwanag, napapansin mo ang kakaibang pagbabago. Ang mga tao ay hindi lang nakikinig sa iyo, nararamdaman ka nila. Ito ang tinatawag ng mga Stoic na enerhiya ng presensya, isang uri ng tahimik na impluwensya na hindi galing sa salita kundi sa bigat ng iyong pagkatao. Hindi mo kailangang maging pinakamalakas sa silid para maramdaman. Ang presensya mo mismo ang nagsasalita, ang paraan ng pagtayo mo, ang paraan ng paghinga mo, ang paraan ng pagharap mo sa mga bagay na hindi mo makontrol. Doon nagmumula ang tunay na kapangyarihan, sa kalmadong enerhiya na hindi kailangang ipaliwanag. Sa Stoic philosophy, ang presence ay bunga ng dalawang bagay, inner stillness at self-possession. Ang inner stillness ay kapag tahimik ang isip mo, kahit magulo ang mundo. Ang self-possession naman ay kapag kontrolado mo ang sarili mo, kahit hindi mo makontrol ang ibang tao. Sabi ni Seneca, "No man is more powerful than he who has mastered himself." Kapag alam mo kung sino ka, hindi mo kailangang ipaliwanag kung sino ka. Ang iyong presensya ang gumagawa noon para sa iyo. Kapag kalmado ka, hindi ka madaling maistorbo. Kapag hindi ka natitinag ng ingay, ang mga taong maingay ay biglang natatahimik sa paligid mo. Hindi dahil pinilit mo silang tumahimik, kundi dahil naramdaman nila ang disiplina ng iyong kalmadong presensya. Isang guro ng Stoic philosophy ang minsang tinanong ng kanyang mag-aaral, "Paano ko mapapaniwala ang iba na totoo ang karunungan ko kung tahimik lang ako?" Ngumiti ang guro at sinabing, "Ang apoy ay hindi kailangang sumigaw para magbigay liwanag. Ang ilaw nito ang nagpapatunay kung gaano ito kainit. Tulad ng apoy, hindi kailangang magpaliwanag ang taong may kalinawan. Ang kanyang katahimikan ay hindi kawalan, ito ay patunay ng kapayapaan. Kapag tahimik ang loob mo, ang bawat galaw mo ay may timbang, ang bawat titig ay may direksyon, ang bawat salita kapag binitawan ay parang patak ng ulan sa disyertong tuyong-tuyo, naririnig, nararamdaman at pinahahalagahan." Sa larangan ng psychology, ang presensya ay hindi lang metaphysical, ito ay energetic communication. Kapag kalmado ang nervous system mo, ang utak ng mga tao sa paligid mo ay nag-a-adjust. Tinatawag itong emotional regulation by resonance. Kapag kalmado ka, ang iba ay nagsisimulang maramdaman din ang kalmadong iyon. Kapag ikaw ay panatag, nagiging ligtas din sila sa presensya mo. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Stoic leaders, tulad ni Marcus Aurelius, ay minahal ng kanilang hukbo, hindi dahil sa mga salita, kundi dahil sa enerhiya ng tiwala at kapayapaan na naramdaman ng mga tao sa kanila. Hindi mo kailangang magmukhang kalmado. Kailangan mo lang maging kalmado. Ang pagkukunwari ng kapayapaan ay madaling mabasag, pero ang tunay na presensya ay matibay dahil galing ito sa disiplina ng isip at puso. Sabi ni Epictetus, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Ang bawat kilos mo kahit walang salita ay nagpapadala ng mensahe sa mundo. Kaya ang presensya mo ay parang salamin, ipinapakita nito kung gaano ka kaayos sa loob. Kapag tahimik ang loob mo, hindi mo kailangang pilitin ang respeto. Dumarating ito ng kusa dahil ang tao ay natural na naakit sa kapayapaan na wala sa kanila. Ang tunay na lakas ay hindi sigaw, kundi katahimikan na puno ng tiwala. Ang presensya ng taong disiplinado ay mas malakas kaysa sa salita ng taong magulo. Hindi mo kailangang magpanggap na kalmado maging kalmado ka at ang mundo ay susunod. Kapag alam mo kung sino ka, ang katahimikan mo ay nagiging autoridad. Practical application. How to cultivate presence. Una, huminga bago magsalita. Ang isang segundo ng paghinga ay kayang baguhin ang tono ng buong usapan. Pangalawa, maging mabagal sa galaw, mabilis sa isip. Ang mga Stoic ay hindi nagmamadali sa kilos dahil alam nilang ang kontrol ay nasa intensyon, hindi sa bilis. Pangatlo, makinig ng buong presensya. Kapag nakikinig ka ng hindi naghihintay sumagot, nararamdaman ng kausap mo na ligtas sila at iyon ang anyo ng respeto. Pang-apat, manatiling kalmado sa kaguluhan. Kapag nagkakagulo ang paligid, ikaw ang magiging sentro ng balanse. Iyon ang enerhiya ng presensya, hindi basta naroroon kundi nagbabantay ng kapayapaan.
Kapag tumahimik ka, hindi ibig sabihin na natalo ka. Madalas doon ka nagsisimulang manalo. Sa huling bahagi ng ating serye, pag-uusapan natin ang pinakamataas na anyo ng kapangyarihan, ang calm dominance, ang kakayahang manatiling panatag kahit sa gitna ng kaguluhan. Manatili hanggang dulo dahil dito mo malalaman kung paano gawing tahimik na sandata ang iyong disiplina, dignidad at katahimikan. Ayon sa mga Stoic, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita sa dami ng iyong sinasabi, kundi sa tibay ng iyong pagkatao kapag wala ka ng kailangang patunayan. Kapag natutunan mong hindi ipaliwanag ang bawat galaw mo, nagsisimula kang makita kung sino talaga ang marunong umunawa at sino lang ang marunong magtanong para makontrol ka. Sa psychology, ito ang tinatawag na emotional economy, ang kakayahang piliin kung saan mo ilalagay ang iyong emosyon at kung sino ang karapat-dapat makatanggap nito. Ang mga taong tahimik ngunit malinaw ang paninindigan ay kadalasang hindi kayang igupo dahil hindi sila tumutugon sa bawat panggugulo. Ang calm dominance ay hindi pagmamalaki, ito ay kababaang loob na may direksyon. Kapag alam mo na ang totoo, hindi mo na kailangang patunayan pa. At sa sandaling tumigil ka sa pagbibigay ng paliwanag, doon mo rin pinipigilan ng iba na kontrolin ang iyong narrative. Isang araw tinanong si Epictetus ng isang estudyante, paano ko ipagtatanggol ang sarili ko kapag mali ang tingin ng iba? Sumagot siya, kung tama ang gawa mo, hayaan mo silang magkamali. Tahimik ang sagot, pero matalim. Dahil hindi mo kailangang itama ang bawat maling isip ng tao. Minsan, ang tunay na hustisya ay ang pananatili mong payapa habang sila ay unti-unting nabubulgar sa sarili nilang pag-iisip. Ang mga taong tunay na malakas ay hindi nagsisigaw. Hindi sila nagpapaliwanag ng paulit-ulit. Tahimik silang lumalayo, dala ang dignidad at iniiwan ang ingay sa mga marurupok. Praktikal na aplikasyon. Una, piliin kung kailan ka magsasalita. Hindi lahat ng tanong ay dapat sagutin. Hindi lahat ng sigaw ay dapat tugunan. Bago ka magsalita, itanong sa sarili mo, makakatulong ba ito sa kapayapaan ko? Pangalawa, alamin ang emotional cost ng bawat paliwanag. Bawat beses na nagpapaliwanag ka sa taong hindi nakikinig, inuubos mo ang lakas na pwede mong gamitin para sa pag-angat mo. Pangatlo, magtiwala sa katahimikan mo. Kapag alam mong wala kang ginawang mali, hindi mo kailangang habulin ang hustisya ng opinyon ng iba. Tandaan, the truth defends itself in time. Pang-apat, ibalik sa sarili ang kontrol. Kapag tumigil ka sa pagpapaliwanag, binabawi mo ang kapangyarihan mo. Wala ka nang kailangang patunayan dahil ikaw mismo ang ebidensya ng iyong intensyon. Panglima, manatili sa disiplina ng emosyon. Ang mga Stoic ay hindi nagpapadala sa bugso ng damdamin. Kapag nagagalit ka, isipin mo, ito ba ay laban na kailangan kong ipaglaban o laban lang na gusto kong patulan? Sa disiplina, nagkakaroon ka ng tunay na kontrol sa sarili at doon nagsisimula ang respeto. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay marka ng taong hindi na kailangang magpaliwanag dahil nauunawaan na niya ang sarili niya. At kapag nauunawaan mo na ang sarili mo, hindi mo na kailangang habulin ang pag-unawa ng iba. Ang Stoic path ay hindi tungkol sa pagiging manhid, kundi sa pagiging maliwanag. Kapag malinaw ang isip mo, hindi mo na kailangang sumigaw para marinig. Ang kapayapaan ay nagsisimula sa sandaling tinigilan mong ipaliwanag kung bakit ka kalmado. Ngayon alam mo na kung paano ito ilalapat sa buhay mo. Huwag mo lang pakinggan, gawin mo. At kung nagustuhan mo ang nilalaman, i-like, i-share, at i-subscribe para mas marami pa tayong mapag-aralan. Maraming salamat!